Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Sa mansyon ng lupa sa kabiserang lungsod, kung saan ang madilim na enerhiya ay naipon upang lumikha ng isang nakakatakot na kapaligiran sa ibabang bulwagan ng palasyo, ang batang Panginoon ng mansyon ng lupa ay may hawak na isang hiyas sa kanyang kamay at iniharap ito sa kanyang nasasakupan. Nagpakawala siya ng isang malakas na pagsabog ng espiritual na enerhiya gamit ang kanyang mahiwagang pamamaraan, na naging dahilan upang ang nasasakupan ay pagpawisan, pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang malamig na tingin upang ituon ang enerhiya sa hiyas sa kanyang kamay, na nagpapailaw sa isang sulok ng isang sinag ng liwanag, ngunit sa pagsusuri, ang hiyas ay nagkaroon ng mga bitak. Ang nasasakupan ay namangha at kinailangang dulanjin upang kumpirmahin ang kanyang nakikita. Napabulalas siya, Diyos ko, batang Panginoon, nagawa ninyong basagin ang perlas ng dragon gamit ang inyong presyon lamang, ito ay tunay na hindi ka panipaniwala, ito ang pinakamatigas na likas na materyal sa ilalim ng mundo, sa inyong kapangyarihan, madali kayong makakapasok sa nangungunang 100 sa ranggo ng sining pandigma. Ang batang prinsipe ay mahinhin na sumagot, paano mangyayari yun? Ang isang maliit na nilalang na tulad ko ay hindi kailanman maihahambing sa mga dakilang figura sa banal na lugar, ngunit hindi bababa sa hindi na ako parurusahan na isang malaking kaganhawahan. Habang sila ay nag-uusap, ang nasasakupan ay biglang nanlamig, nagsenyas sa batang Panginoon na hindi niya napansin ang isang taong lumalapit mula sa likuran. Ang matipunong lalaki ay humakbang sa likuran niya at nagtanong, ano ang tinatawa-tawa mo? Nakakatawa ba yun? Ang batang prinsipe ay ibinaba ang kanyang mukha ng seryoso at sumagot, wala po, Ama. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang lingkod na dalhin ang hiyas at mahigpit na sinabi, ito ang bagay na nang ahas mong ipagmayabang. Dinurog niya ang hiyas sa harap ng batang prinsipe at nagpatuloy sa matinding tono, yan na ba ang lahat ng kaya mo? Ang mukha ng batang prinsipe ay nagpakita ng bahid ng kalungkutan habang kinakabahan niyang hinihimas ang kanyang manggas. Nang hindi siya tumugon, ang lalaki ay lalong nagalit, itinaas ang kanyang kamao at sumugod sa kanya, na sinasabing, tinanong kita, sa tingin mo ba ay napakagaling mo pa rin? Ang suntok ay tumama sa kanyang mukha ng walang awa na nagpalipad sa kanya at bumagsak sa dingding ng may malakas na kalabog. Ang batang prinsipe ay bumagsak ng malakas sa lupa, nahihirapang bumangon, ang kinauupuan niya kanina ay isa na ngayong malaking butas mula sa impact. Pagkatapos ay hinawakan siya sa leeg at inalag sa takot ng kanyang ama, na malamig na nagsalita, paalala ko sa iyo, ang isang taong may katamtamang talento tulad mo, kahit gaano ka pa kahirap sumubok, ay aabot lamang sa 3 baitang, hindi kailanman sa 9 na baitang. Pagkasabi nito, inihagis niya ito sa lupa at tumalikod, bago umalis, ngumisi siya, 10 araw na pagkakakulong, dapat ay magpakatino ka, walang silbing basura. Ang batang prinsipe ay nakakulong sa lupa at mahinang tumugon sa kanyang ama, opo, ama. Lumipat ang eksena sa isang pansamantalang kampo ng militar sa kabundukan, kung saan 2 gwardya ang nagbulungan sa kagubatan, talagang lumalabag sa mga patakaran para sa wala, para lang umihi. Kailangan naming pumunta ng 3 milya ang layo mula sa kampo, sabi ng may peklat sa mukha na kalbong sundalo ng malamig. Ang isa pang sundalo na may mahabang buhok ay sumagot, magsalita tayo ng mas kaunti, ang aming hukbo ay nangingibabaw sa mundo hindi lamang dahil sa mahigpit na disiplina, tama ba? Bigla, pareho silang nagulat nang makakita ng isang mahiwagang bote ng alak na gumugulong patungo sa kanila. Mausisa, tumingin sila sa loob at nakarinig ng mga tunog. Ano itong tunog? Bulong ng sundalong may mahabang buhok. Sa mas malapit na pagsusuri, nakakita sila ng hindi mabilang na nakakatakot na mga mukha sa loob ng bote, na naging dahilan upang ang sundalong may mahabang buhok ay sumigaw sa takot, ano ito? Sinubukan ng may peklat na kalbong sundalo na pakalmayan ang isa, na sinasabing, walang dapat ikagulat, habang sinusuri niya ang bote at may kumpiyansang iginiit, ito ay dapat nagawa ng ilang walang kwentang kulto. Biglang, isang mahiwagang lilang hangin ang hamati sa mukha ng kalbong sundalo sa kalahati. Ang sundalong may mahabang buhok ay lumingon at labis na natakot nang makita ang maraming higanteng figura na pumapalibot sa kanya, namutla ang kanyang mukha, walang kahit anong bakas ng dugo, habang siya ay sumigaw, anong uri ng mga nilalang kayo? Matapos ang iyak ng kabayo ng mga sundalo,
Isang bangkay na lamang ang natira na may isang lawa ng sariwang dugo sa ilalim ng kalangitan ng gabi. Makalipas ang 10 araw, sa labas ng mababang bundok, 2 figura ang halos makita, matapos iligtas ang hari at mga tao ng kaharian ng mga kababaihan, si Hao Xian ay kinailangang tumakas ng buong gabi dahil ang buong lungsod ay naghahangad na suklian ang kanyang kabutihan, ngunit si Hao Xian lamang ay hindi kayang hawakan ang lahat ng ito, nagpakita siya ng kawalang kasiyahan habang ang buhay na walang pag-ibig ay nagparamdam sa kanya ng kalungkutan. Ipinarating ni Hao Xian ang kanyang pagkabigo sa harap ng misteryosong dalaga, some pain, hindi pa tapos. Sa paglalakbay, sa hindi malamang dahilan, ang maliit na haring unggoy ay hindi lamang hindi makabawi, kundi nahulog din sa malalim na pagkakatulog, sa madaling salita, sa mga araw ng paglalakbay na ito, 2 tao lamang ang naroon, sina Hao Xian at ang misteryosong dalaga. Lumapit si Hao Xian sa misteryosong dalaga at nagbiro. Misteryosong dalaga, bukod sa sining pandigma, mayroon ka bang ibang espesyal na talento? Mahinahong sumagot ang misteryosong dalaga, wala, puro sining pandigma lamang ang alam ko. Sinubukan ni Hao Xian na magpakita ng kaunting takot ang misteryosong dalaga habang sinabi niya, kung gayon, mayroon ka bang masasayang alaala mula sa nakaraan? Nag-alinlangan siya at sumagot, pasensya na, araw-araw lamang akong nagsasanay ng sining pandigma. Nang marinig ang kanyang tugon, si Hao Xian ay tumawa ng awkward at sinabi, "E di sabihin mo sa akin ang tungkol sa isang bagay na interesado ka, mag-usap tayo." Ang misteryosong dalaga ay mahiyain na muling iginiit na ang kanyang interes ay tanging sa sining pandigma lamang, ang dalawa ay naglakad ng magkasama sa isang awkward na kapaligiran, ngunit hindi nagtagal ay dumating sila sa isang tiwangwang na lugar. Si Hao Xian ay nagpanik at sumigaw, "Gumising ka, maliit na unggoy! Huwag mo akong patayin sa takot." Habang hawak niya ang maliit na unggoy sa kanyang mga bisig, naisip ni Hao Xian sa sarili, ang bata ay hindi dapat magkaroon ng anumang problema, ngunit bakit siya walang malay, ang kanyang mga vital signs ay tila normal. Tumingin si Hao Xian sa kanyang kamay at tahimik na nanalangin, ang mas kakaiba pa ay mula nang gamitin niya ang card ng 2 beses, isang hindi malinaw na pinagmumula ng kapangyarihan ang nagsimulang lumitaw sa loob ng kanyang katawan, ang kapangyarihang ito ay pamilyar, na parang pag-aari niya. Habang nagmumuni-muni, bigla siyang inilabas sa kanyang iniisip ng anunsyo ng sistema, naabot na ang target na lugar, nakatingin sa tiwangwang na tanawin sa harapan niya, bulong ni Hao Xian sa sarili, sa wakas, narito na tayo, bakit ang hari ng impyerno ay nasa hukbo ng mga mortal? Matapos iyon, ang grupo ni Hao Xian ay nagpatuloy sa larangan ng digmaang ito at agad na napansin na sa lahat ng dako ay may mga bangkay, bawat isa sa kanila ay tila naubos ang kanilang lakas ng buhay, sa halip na maging mga nasawi sa labanan. Si Hao Xian ay tumingin sa ibaba ng may mabigat na ekspresyon, nakaramdam ng matinding takot habang nasaksihan niya ang eksena ng mga katawan na nakakalat sa buong kampo. Ang mga bangkay na ito ay tila lahat ay namatay sa magkatulad na paraan, na lalong nagpakapangambala sa lahat. Si Hao Xian ay labis na natakot sa kanyang nakita at nag-isip, nagkaroon ba ng digmaan dito? Ang misteryosong dalaga ay naglakad-lakad din, sinusuri ang sitwasyon, napansin niya ang makapal na aura sa hangin at nagkomento, ano ang nangyayari dito, kahit sa normal na mga kalagayan, ang mga tao ay hindi namamatay ng ganito. Sa sandaling ito, ipinaalam din ng sistema kay Hao Xian na ang hari ng impyerno ay kasalukuyang wala sa kampo, walang pag-aalinlangan, ang dalawa ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Dumating sina Hao Xian at ang misteryosong dalaga sa isang kagubatan at huminto sa harap ng isang libingan. May isang batong plaka sa pasukan ng libingan na may nakasulat na inskripsyon, ang tirahan ng hari ng impyerno ay narito. Matapos basahin ang inskripsyong yun, si Hao Xian ay labis na natakot, nanginginig siya habang binibigkas ang bawat salita, maaari bang sa libingang ito? Si Hao Xian ay dinaig ng takot, naupo sa lupa at nanginginig. Ang dahilan ng kanyang matinding takot ay nagmula sa kanyang karanasan noong bata pa, ang panunood ng isang nakakatakot na horror movie sa loob ng 180 minuto na nag-iwan ng pangmatagalang impresyon ng sindak at takot. Ang pelikula ay nagtatampok ng mga eksena ng mga halimaw na nilalang, higanting ipis na sumasayaw, gumagalaw na mga zombie, at mga gumagapang na ahas. Ang pag-iisip pa lamang nito ay nagpangyari sa kanya na matakot ng labis na nakahiga siya sa lupa at umiiyak ng hindi mapigilan.
Hindi ako pumasok dyan, ngunit kung hindi ko makumpleto ang misyon, mawawalan ako ng buhay. O ina, gusto ko nang bumalik sa Earth kung saan ako makakain ng salad at manood ng TV buong araw. Tumulo ang kanyang mga luha habang pakiramdam niya ay wala na siyang ibang pagpipilian. Nang makita ang patuloy na pagbabago at nanginginig na ekspresyon ni Hao Xian, natagpuan ito ng misteryosong dalaga na kakaiba at lumapit sa kanya. Nagtatanong, "Guro, bakit kayo masyadong natatakot?" Biglang tinanong, parang isang kidlat mula sa asol na langit, tumayo siyang nakatigil ng ilang segundo, pinagpapawisan ang kanyang noo. Sa sandaling iyon ay natanto ni Hao Xian na siya ay masyadong natakot at pinakita ito sa kanyang mga alagad, na nagdulot ng hinala. Sa mapagpasyang sandaling iyon, ginamit ni Hao Xian ang kanyang walang hangganang katalinuhan upang magsinungaling. "Aha, paano ako matatakot? Nagbibiro lang ako, napakalakas ng guro kaya nakakainip. Kaya gusto kong magdrama upang pasiglahin ang kapaligiran at maiwasan ang pagkabagot. Huwag ninyong pansinin ang aking mga ekspresyon, hahaha." Nang marinig ito, ang misteryosong dalaga ay lubos na naniwala sa kanya, pagiging likas na tapat at hindi pinaghihinalaan ang mga nasa paligid niya. Siya ay nahulog sa kanyang tusong panlilinlang, hindi lamang yun, ngunit pinuri pa ng misteryosong dalaga ang guro. Ang guro ay tunay na nabubuhay ayon sa kanyang reputasyon, ang ugaling ito ay tunay na kakaiba at mahirap unawain. Pagkatapos ay sinabi niya, "Hayaan ninyong ako ang mauna," at agad na pumasok sa yungib sa loob ng libingan. Nang makita ang misteryosong dalaga na lumalayo sa kanya, nagpanik si Hao Xian at tumakbo palapit sa kanya. Hoy, dahan-dahan lang, huwag kang lumayo ng husto sa guro." Sa sandaling pumasok sila sa loob, ang kadiliman ay kasing kapal ng tinta at walang tunog, na ginawang hindi kapani-pani walang nakakatakot at malamig ang paligid. Si Hao Xian ay labis na natakot kaya damaykit siya ng mahigpit sa misteryosong dalaga habang sila ay naglalakad, namutla ang kanyang mukha at naisip sa sarili, ang espasyo sa ilalim ng lupa na ito ay napakalawak, parang eksakto sa kung ano ang nakasulat sa Lost Tomb, di ba? Nang makita ang kaawa-awang ekspresyon ni Hao Xian, ang misteryosong dalaga ay lihim na humanga sa kanyang guro. Pinupuri ang kanyang kakayahan sa pag-arte. "Ang aking guro ay tunay na isang dalubhasa. Kung hindi ko alam ng maaga, iisipin ko talagang ang aking guro ay walang kamalay-malay." Gayunpaman, dapat sabihin na ang kapaligiran dito ay nagiging lalong nakapanlulumo, na nagpapakabagabag sa lahat. Ang mukha ng misteryosong dalaga ay naging seryoso rin bilang resulta. Biglang, may isang kalansing na tunog sa tahimik na espasyo, na ikinagulat ni Hao Xian. Lumingon siya, ang kanyang puso ay tumitibok sa takot. Samantala, ang misteryosong dalaga ay nakatayo roon ng mahinahon, pinagmamasdan ang pagganap ng kanyang guro ng may kasiyahan at pagmamalaki. Si Hao Xian ay nagpatuloy sa pag-iisip tungkol sa tunog na kanyang narinig, hindi alam kung ano ito. Ngunit nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugod. Nang marinig itong muli, pinanatili niyang nakatutok ang kanyang mga mata sa direksyong iyon, mahigpit na nakadikit ang kanyang mga labi. Pagkatapos, isang palaka ang tumalon mula sa lugar na iyon, at siya ay nakahinga ng maluwag sa paningin nito. Si Hao Xian ay nakahinga ng maluwag, ang kanyang espiritu ay bumangon. "Wow, palaka lang pala, muntik na akong mamatay sa takot." Ang pagpasok sa mga lugar na ito ay talagang inilalagay sa panganib ang kaligtasan ng aming munting pamilya, walang pakialam niyang sinabi. Gayunpaman, sa kanyang likuran ay may isang madilim na masa na may mga higanteng supernatural na nilalang na umaangal ng mabangis, hindi alam ang panganib. Nagpatuloy si Hao Xian, tila nakaiwas na sa panganib, wala nang dapat ipag-alala, mabuti naman. Nakaramdam ng isang bagay, ang mukha ng misteryosong dalaga ay dumilim, nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugod. Lumingon si Hao Xian, nanigas sa kanyang kinaroroonan, ang kanyang mukha ay natulala, bulong niya, oh, ahas lang pala sa kanayunan." Sa pagmamasid sa eksenang ito, ang misteryosong dalaga ay nanatiling alerto, naisip sa sarili, ang mga ito ay lahat ng mga demonyo sa antas ng hayop. Anong uri ng supernatural na pangyayari ang nangyayari dito? Ang mga nilalang mula sa kaharian ng lupa ay hindi maaaring lumitaw lamang sa kaharian ng mga mortal, may dapat na lubhang mali sa isang lugar. Habang ang mga mababangis na halimaw ay umaalulong, naglalabas ng mga tunog ng gutom at uhaw mula sa sinaunang panahon, si Hao Xian ay nakabawi ng kaunting komposura at tumakbo ng mabilis para sa kanyang buhay. Mahigpit na hawak si Wukong, ang takot ay nagtulak sa kanya na parang hangin.
Ngunit ang mga halimaw na iyon ay hindi siya basta-basta pakakawalan, nagpalipad sila ng mga lilang energy coils na pumulupot sa katawan ni Hao Xian, na nag-iwan sa kanya na walang magawa habang siya ay sumigaw, "Tulong, mamamatay na ako, tulong." Samantala, ang isa sa mga halimaw ay nakabuka ang bibig nito, handang lamunin siya. Ang misteryosong dalaga, na nanunood mula sa ibaba, ay nanatiling kapansin-pansing kalmado, naalala ang naunang pag-uusap kung saan tiniyak ng kanyang guro na ito ay isang mapaglarong gawa lamang, nagpasya siyang magtiwala sa kanya at tumugon ng may maaraw ng ngiti, "Okay lang yan, guro, malakas kayo, malamang nakikipaglaro lang kayo sa kanila." Nang makita ang kanyang walang muwang ng ngiti, ang galit ni Hao Xian ay sumiklab at sumigaw siya, "Hoy, bakit ang kalmado mo? Mamamatay na ako, bilisan mo at iligtas mo ako. Gusto mo bang lamunin ako ng nilalang na yun? Bilisan mo, iligtas mo ako." Sa kabila ng kanyang desperadong pakiusap at pag-ikot-ikot, ang bibig ng nilalang ay sapat na kalawakan upang lamunin ng isang dosenang tulad niya. Si Hao Xian, na nakaramdam ng lubos na kawalan ng pag-asa, ay umiyak ng buong puso at sinabi sa sarili, "Tapos na ako sa pagkakataong ito, tunay ngang tapos na ako, sa lahat ng tao. Kailangan ko pang makatagpo ng isang walang kamalay-malay na alagad, tapos na ang buhay ko." Sinabi ko na, ang mundong ito ay lubhang mapanganib, ang paglabas ay parang paglalaro ng kamatayan. Ang kanyang panaghoy ay umalingaw ngunit walang tugon, si Wukong ay nakahandusay sa ibaba. Hindi pa rin nagigising, biglang, ang mga mata ni Wukong ay naglabas ng isang nakakasilaw na liwanag.